Walang bagay na permanente. Ang sabi sa 2 Corinthians 4 verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Ang ating mga posisyon, titles at designations ay hindi permanente. Maaring Miss World ka ngayon, maaring CEO ka ngayon, or Executive Secretary, President, Vice President, pero minsan ilang taon lang yon. At the rest of your life, magiging quote-unquote former ka na lang. Former President, former Vice President, former CEO, former Miss World, former Miss Universe, o kaya naman ay former box office king or queen. Sikat ka ngayon dahil bata ka pa, fresh, pero darating yung panahon na may mga bagong masisikat pa sa iyo. Hindi ka forever na nasa posisyon. Hindi ka forever bata dahil may susunod na hahalili sa posisyon mo kung tapos na ang panahon mo. Kaya habang nandun ka pa sa status na yon, lasapin mo na ang saya. Get the most out of it. Give the most. And then, move on. This is just an example, nothing political or whatever. Pero ang example natin ay yung mga political dynasty. Ano ang ginagawa nila to keep the crown or to keep the position? After ng lolo, yung anak niya. After ng anak niya, yung apo. After ng apo, yung susunod na generation. Hanggang sa kaapu-apuhan. And sometimes, hindi palagi, some people do all kinds of evil just to keep the position and the dynasty. Sometimes cheating, lying, or even killing. Hindi yun ang nangyayari, pero ang sabi sa Bible, a crown is not secure for all generations. Sisirain mo lang ang sarili at ang kapwa. Palulungkotin mo lang ang buhay mo at magtatanim ka lang ng masama na aanihin mo rin pagdating ng panahon. Ito yung perfect example, real talk. Dahil nangyayari naman talaga sa totoong buhay na kapag ang pamilyang to ang pinuno ng ganitong lungsod hanggang sa mga susunod na generations, they will do everything para manatili sila sa posisyon na yan. Everything and anything. Although, meron din naman na talagang nananatili sila sa posisyon na yun dahil magaling sila, dahil mabuti ang ginagawa nila. Pero aminin din naman natin na hindi palaging ganon. Pero sabi nga sa Bible, yung corona is not secure sa lahat ng henerasyon. Kaya dapat, hindi natin siniseryoso ang mga titulo kasi eventually, may papalit at papalit sa'yo. Maaaring tinatamasa mo ang titulo na yan for a long time, decades. Pero eventually, dahil nga walang permanente, papalitan at papalitan ka. Lalo na kung for example, namatay na yung pinakapinuno. Ninunong-ninuno na, syempre wala namang forever. Wala namang immortal dito sa mundong to. So eventually, mapapalitan din ang mga nasa posisyon. Pag mataas ang title mo at nasa posisyon ka pa, huwag kang masyadong yumabang. Para kung mawala na sa iyo ang title na yan at pinalitan ka na ng iba, hindi ka rin masyadong lumungkot. Do not grieve the loss of your title or your position too much. At huwag mo din naman masyadong i-celebrate ng sobra-sobra at bonggang-bongga. Sa halip, be grateful that you had it even for just a while. Kasi maiksi lang naman ang buhay. Minsan akala mo ang tagal na ng 10 taon. Pero kung susumahin mo, it's just a blink of an eye. Kumisap ka lang bago na yung presidente.
Humikap ka lang, may iba nang nasa posisyon. Kaya dapat i-enjoy natin while it lasts. Pero wag naman nating abusuhin yung ating mga posisyon. Hindi lang sa government ha, yung posisyon natin bilang magulang, bilang anak, bilang panganay, bunso or kung ano man. Kasi darating ang panahon na yung anak mo magiging magulang din siya, and yung mga magulang mo magiging lola sila, and eventually may panibagong generation na darating. Let's support each other. Kung nasa mataas na posisyon ka at nakita mo naman na, uy, pwedeng i-promote si ganito si ganyan, palasapin din naman natin sila ng mataas na posisyon, lalo na kung deserve naman nila yon. And then maging grateful tayo na narating natin kung ano man yung narating natin. And then do good things. Dahil pag eventually nawala na sa iyo yung posisyon na yan, ang maiiwan mo maganda. Maganda yung track record mo. Uy, hindi nang abuso ng empleyado yan. Yung CEO na yan, ang bait, generous, hindi suplado, hindi suplada. So kahit wala ka na sa posisyon, maaalala ka ng mga tao dahil sa mabubuting ginawa mo. Well, yung iba naman kung masama yung ginawa, hindi rin naman nakakalimutan ng mga tao yun. Pero ano ba yung gugustuhin mo? Maalala ka ng tao sa pagiging mabuti o maalala ka ng tao sa pagiging halimaw? Di ba mas gusto naman natin na maalala tayo ng tao na, ay, alam mo yung CEO na yan, ang bait-bait niyan, yung siya pa yung nasa posisyon. Ay, alam mo yung barangay captain yan, napakamatulungin yan. Nung siya pa yung nasa posisyon dito. Kapag nagawa mo na maging grateful ka at gumawa ka ng mabuti during your reign, kahit matapos na yung reign mo na yon, you will be secured, hindi ka malulungkot. Because ginawa mo yung trabaho mo, ginawa mo yung makakaya mo, at gumawa ka ng mabuti. At nakikita yun ng Panginoon. That's recorded. And then, kapag bumalik ka na sa iyong Creator, God will tell you, job well done, my good and faithful servant. And then the gates of heaven will open and you will enter. Baka latagan ka pa ng red carpet ng mga angels pagdating mo sa heaven, dahil mabuti ang mga ginawa mo. At yan ang gusto natin, maging good and faithful servant ng Panginoon. God bless us all.